Go ahead, sir. Your name and media affiliation. Good afternoon, sirs. I'm Joel Kabaktulan of Ronda Balita. Alam naman ho natin napakabilis ang pag-angat ng ekonomiya ng probinsya ng Laguna at isa nga ho dyan ang sa pagkakaroon ng maraming mga companies dito po. At isa sa kakibat ng pagdami ng tao ay ang problema isa sa mga problema sa Laguna po ay ang panawagan na magkaroon po ng government hospital, lalo na po sa mga maliliit na mga bayan o mga syudad po. Ano po ba ang magagawa ng alyansa para matugunan po itong problema ito? Or kung may problema po ba, may programa po ba kayo para madagdagan ng mga public hospitals o health centers po dito sa lalawigan po ng Laguna, sir? Go ahead, Senator. Baka hindi nyo alam na ka-aproba pa lang ni Presidente Marcos na magtayo ng PGH sa Carmona. Yun na magko-cover ng Southern Tagalog, hindi lamang Laguna, pati Batangas, of course Cavite, at saka mga ibang areas pa dito sa Southern Tagalog region. So now, going to your question tungkol doon sa mga health centers, naipasa na namin yung Universal Healthcare Act. Implementation na lang ang kulang. At ang magagawa ng alyansa siguro in the exercise of oversight, tingnan namin na o siguraduhin na ma-implementa fully or properly. Kasi sa ngayon, sa kakulangan ng pondo, hindi nga tayo makaangat from low, medium. I think nasa between low and medium pa lang tayo ngayon. Ang full implementation, yung high, may mga requirement yan sa budget. Kailan mapunuan sa national budget, sa General Appropriations Act, yung pagpopondo sa Universal Healthcare Act. Kasi karamihan may mga batas tayo na ipapasa, pero kulang naman ang pondo. Kung hindi man, nilalagyan sa National Expenditure Program, pero pagdating naman sa Kongreso, nakakartas dahil nare-realign. So yun ang isang, ako for one, ako kasi palabantay sa budget. Mahilig akong magbusisi, mag-scrutinize ng budget para siguraduhin na yung mga batas na ipasa, Universal Healthcare Act, yung free tertiary education, yung free tuition, at marami pang mga batas na naipasa ng Kongreso. Pag hindi ito binigyan ng sapat na pondo, parang napilay lang. So yun ang pagsusumikapan namin na yung Universal Healthcare Act para yung mga health centers at lahat ng barangay makover. Kasi pagka yung nasa low end tayo, parang parang pinapilot mo lang yung mga barangays na mimili lamang ng kung saan ma-implementa. Pero pag napunta tayo sa full implementation, mako-cover lahat ang barangays. Para sa Cuba, alam mo sa Cuba, hindi pa ako nakarating doon pero yung nakapunta doon, bawat block meron silang health center, may clinic. At yung mga residente, hindi kailangan pumunta sa clinic. Yung clinic ang nagpupunta sa mga residente. Ganong ka-episyente. Hindi naman natin siguro kaya yon sa laki rin ng Pilipinas. Pero at least, we should strive to approximate yung, kasi yung health, napaka-importante sa tao, hindi ba? Dahil sa ating bansa, pag mayaman ka at nagkasakit ka, maghihirap ka. Pag mahirap ka at nagkasakit ka, patay ka. Yun ang isang realidad na kailangang tingnan natin ng mabuti na maigi para masolusyonan natin yung health problem sa ating bansa. Thank you, sir. Masyadong nag-focus po tayo sa paggawa ng mga kalsada, mga flood control. Wala naman pong nangyari. Instead of focusing, ponduhan po yung ating mga classrooms. Sama na po dyan. Ako, kung tatanungin niyo, kailangan siguro yung mga ospital para yung mga tao sa mga probinsya, di na dadayo pa na Maynila o sa mga munisipyo, pupunta sa mga malalaking lungsod tulad ng Santa Rosa, kung lalagyan mo ng mga district hospital. Pero, ang problema din, kung may ospital nga, wala namang gamit. Ano pa ang silbi ng ospital kung walang gamit? Dapat may follow-through. Pag nagtayo ka ng ospital, dapat may gamit na, di ba? May mga higaan, may mga x-ray, yung basic, x-ray, ECG, ultrasound. Ang problema wala Nauuna yung pag-pondo sa mga kalsada, flood control. Alam mo na. Hindi ko nasasabihin bakit. Doon, medyo mas malaki yata ang package. Salamat po. Anything to add? Yes,
kombinasyon doon sa sinasabi ni Senator Lacson, Senator Tulfo, yung oversight sa budget at yung connection doon sa pangangailangan sa ospital. Isa sa mga pinakakulang sa ospital natin sa buong Pilipinas, mga doktor. Hindi ba? Kitang-kita natin ng pandemic yan eh. So yung aming, ako yung principal author ng medical scholarship, free medical scholarship, doktor para sa Bayad Act. Nilagay nga natin doon sa batas at naumpisahan na to 4 to 5 years ago eh. May mga gumagraduate na ngayong March. Libre tuition fee, libre libro, pati lodging libre, may allowance pa. Gusto natin dumami, doktor. Ito ngayon ang connection doon sa sinasabi ni Senator Lacson at ni Senator Erwin Tulfo. Yung budget, kailangan ng oversight natin. Kaya mas maganda nga talaga na kung mga bibigyan kami ng pagkakataon ng Panginoon at saka ng ating mga kababayan, makabalik kami doon. Babantayan. Hindi lang porke nandun na yung batas, okay na eh. Kasi yung oversight ng mga batas na ito, mahalaga. For example, nangyari itong taon na to. Doon sa sinasabi nila sa budget. Ang ideal doon sa batas na sinabi namin, sa lahat ng medical institutions in the country, dapat approximately 40 to 50 students dapat ang meron every year na tinatanggap para dumami talaga ang mga doktor natin nationwide. Iba na yung explanation ng tungkol doon sa Lebanon. But then again, ang nangyari is na-budgetan nila ng 44. Yung sa Cebu Normal University at saka sa ibang universities ng nationwide na merong medicine proper, nasa mga 40-44 ang estudyante. Itong taon na ito, nilimitahan nila sa 24. 24 lang per students itong taon na to. Ang daming iba naman na pumasa na sabi nila, paano kami ngayon magme-medic? Kaya lang kami kumukuha dito kasi nga libre na. Hindi naman kaya ng pamilya namin. Gusto namin maging doktor pero wala kami pambayad. Ngayon, biglang nabawasan. 24 lang ang sinabi ng CHED. Pinatatanong ko, bakit? Bakit? Hindi ako senador ngayon, no? Pero tinatanong ko, bakit? Kasi kulang daw yung budget. Bakit? Ang dami yung budget para sa kalsadang sira. Sa kalsadang gawa pala na sinisira. Kung saan nyo nilagay. Hindi nyo maayos yung budget na kailangan talaga. Yun kaya kailangan bantayan natin talaga pagdating sa paggamit ng pera ng taong bayan. Your thoughts, Attorney Ben Herabalos? Meron tayong tinatawag na Local Government Code of 1991. Ito ang naglalatag kung anong dapat gawin ng probinsya, ng munisipyo, at ng lungsod against the national. Ito'y magandang mithiin pero after 30 years, lumalabas na mga depekto. Isa sa mga depekto rito ay nakalagay at nakasaad sa Local Government Code na pagdating sa provincial hospital, ang magpapagawa ay ang probinsya. Pero hindi lahat ng probinsya ay mayaman. May mga probinsyang mahihirap. And I'm talking of tertiary hospital, like during COVID. Paano kung hindi kaya ng probinsya? Paano yung mga mamamayan niya ron? This is where national government should come in. And it should be really amended. Hindi ho biro ang magpatakbo ng ospital. Nung mayor ako, halos ang laking chunk ng budget namin napunta sa ospital ng Mandaluyong. It's not about the structure, maski equipments. Yun lang daily upkeep of pagbayad sa sweldo ng mga doktor, ng mga nurses, napakamahal po niyan. Kaya ako naniniwala, i-inventarohin natin lahat. Remember, we are archipelagic. May mga isla pa tayo at nakakaawa yung mga nasa isla lalo. Tignan natin, planuhin siguro ng DOH to. Isang probinsya, isang magandang ospital. Tapos tignan bayan-bayan kung paano ito. At kung hindi kaya, what we call, kami ginawa na namin tumatagal na sa Mandaluyong, we call it super health centers. Yung mga health centers namin, nilakasan namin para hindi na magpunta sa ospital, doon na lamang yung mga outpatient. Kompleto po ito na mga ultrasound machine, etc. etc. There should be a comprehensive plan all over the country about this. Not mentioning the fact, of course, yung universal health care na naipasa na po ngayon. It should be taken into account. Thank you. Thank you, Senator Tol. Siguro po kagaya ni Senator Benhar, nakakapagtayo rin ako ng ospital ng Tagaytay nung bago-bago ako mayor. Napakahirap po. No? Pero hindi pa naman
hindi pa naman huli at nakakalungkot ang lahat dun sa maliliit na bayan. Kung ang tinutukoy mo Pami, Paite, Paake, Louisiana, Rizal, na magkaroon ng pila, magkaroon ng sariling ospital. Mapalad pa rin kayo tayo dito sa lalawigan ng Laguna. Meron tayong malalaking medical schools. Nandito yung Perpetual, may medical school yan. Nandito yung Lyceum, may medical school yan. At ang alam ko, yung Mapua, dati engineering, may medical school na rin dito. So eventually siguro magkakaroon din ng pagkakataan yung mga maliliit na bayan ng Laguna na nabanggit ko kanina, lalong-lalo na kung matatapos yung sinusulong ng ating mahal na gobernador at mga namumuno dito sa lalawigan ng Laguna, yung Lakeshore Highway na magpapalapit dun sa maliliit na bayan na nabanggit ko sa Metro Manila hanggang Taguig, hanggang Muntinlupa. So siguro darating tayo sa ganong yugto na magkakaroon din ng ospital yung mga nabanggit kong bayan, kung yun yung tinutukoy mo. Pero kasama palagay ko yan sa plano ng lalawigan ng Laguna. I'm sure si Governor Ramil Hernandez ay kasama yan sa kanyang master plan. Thank you, sir. Do we have any more thoughts on this topic? If none, we'll move on